Halo sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay ba tayo dyan mga busing, mga madam? Halo po, shout out po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, shout out muna ako sa aking mga busing at mga madam. Unahin ko po ang Asia. Shout out po dyan sa shout out po dyan sa Indonesia, Brunei, Vietnam, Cambodia, Taiwan, Thailand, Singapore, Hong Kong, China, Myanmar, at kung hindi ko nabanggit ang ibang lugar diyan sa Asia, shout out po sa inyong lahat. Dumako na po tayo rito sa Middle East. Shout out sa lahat diyan sa Saudi Arabia. Diyan po sa Dammam, diyan po ako sa Dammam dati. Shout out diyan sa mga kasama ko dati sa trabaho diyan sa Dammam. Shout out po sa inyo. Sa Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Bahrain, Yemen, Oman. Shout out po diyan sa inyong lahat sa Middle East. Dumakot po tayo dito sa Europe. Shout out po sa London. Shout out sa Netherlands. Shout out sa Switzerland. Czech Republic, Russia, New Zealand, at sa Dahig na nandiyan ngayon si Tatay Digong. Shout out po sa inyong lahat diyan sa Europe. Kung hindi ko man po nabanggit ang ibang bansa diyan sa Europe, shout out po sa inyong lahat. At dito tayo po sa North America. Unahin natin ng USA. Shout out po dyan sa inyo. Shout out sa Chicago, Illinois, New York, Washington DC, Seattle, Dakota, Texas. At shout out po dyan sa inyo sa USA, sa lahat po na hindi ko nabanggit na state. Shout out po sa inyong lahat. Okay, dumako tayo rito sa Canada. Okay, shout out po sa Canada, diyan po sa Toronto, Edmonton, Quebec, Alberta, at dito po sa amin sa Vancouver, BC. Shout out po sa inyong lahat. At dito po sa amin ay hapon na po, mag-aalas 6 na po ng hapon, pero ang liwanag pa rin kasi malapit na po ang aming summer dito. Shout out dyan sa inyong lahat. Shout out po sa Vancouver po. At dumako tayo sa Pilipinas. Okay, unahin natin ang Mindanao. Shout out po sa Cotabato. Dyan po sa Kabakan, dyan ako pinanganak sa Kabakan, North Cotabato. Shout out po dyan sa inyong lahat. Shout out sa Davao. Shout out sa Zamboanga. Shout out po sa General Santos. Shout out sa Butuan City, Surigao. Okay, dumako tayo sa Bisaya. Shout out po sa Cebu, Bohol, Naga City, Karkar City. Shout out po dyan sa inyo sa Cebu. Okay, hindi ko na lahat ng city sa Cebu. Shout out po sa lahat sa inyo dyan. At hindi ko man nabanggit po, shout out sa inyo. Okay, dito tayo sa Luzon, sa Metro Manila. Shout out po sa Metro Manila. Okay, Pasay, Makati, Caloocan. Okay, Pasig. Shout out sa inyong lahat. Okay, sa Luzon, okay, shout out sa inyong lahat dyan po. At magandang umaga na po siguro dyan sa inyo o hapon. Magandang hapon po. Shout out mga busing, mga madam. Okay, bago po ang lahat mga busing, mga madam, please paki-subscribe ang aking YouTube channel, Eddie Makasilang po, at paki-subscribe na rin po at click ang notification para po makita nyo lahat ng mga in-upload ko doon sa YouTube channel ko po, Eddie Makasilang. Okay? Maraming salamat po. At sa aking Facebook, please paki-follow and share and like and comment po sa aking mga Facebook, mga madam, mga busing, mga minamahal kong mga followers. Sa mga hindi pa nag-follow sa akin, paki-click lang po ang follow at like and share. Madali lang po yan mga busing, mga madam. I love you all. Okay, bago ang lahat, okay, ito na po yung topic natin na tungkol sa
sa kay Mike Defensor. Ayun, sa sobrang ingay ni Mike Defensor, ayun ang napala niya. Nakarma po siya. 'Di ba? Sa sobrang ingay niya, atake dito sa ating mahal na Pangulo. Isang sabi niya, ito lang daw ang pinakagrabe na na administrasyon na grabe ang corruption. Lahat binintang kay kay PBM, ang mahal natin na Pangulo. So ano nangyari sa iyo? Nakarma siya. Karma is back para sa kanya. Karma is real. So okay lang sana kung siya ang yung nakarma eh. Ang problema yung mag-ina niya eh. Yung asawa niya at saka yung anak niyang babae. O diba? So na-read yung kwan niya, na-read yung property nila, mayroon palang bahay aliwan, nagbibinta ng laman. So ilang babae ang nakuha sa kanila, 'di ba? Ilang babae ang nakuha doon sa bahay aliwan niya, yung sa KTV bar. Ha? 'Di ba? 53 ka babae, grabe. So 'yun, nadali siya ngayon. Anong nangyari sa iyo? Tapos ang sabi ni Mike Defensor na wala daw siyang kaalam-alam. Okay, palagay na natin wala kang kaalam-alam. Okay, that's impossible, 'di ba? Pati yung asawa niya, 'di ba? Yung anak niya nadamay dahil nandun yung mga pangalan nila eh. Nandun ang pangalan ng asawa niya at anak niya doon sa property nila eh. Property nila eh. 'Di ba? Kaya nakarma talaga. Okay, palagay na natin na wala silang kaalam-alam diyan, wala silang kasalanan. Pero idaan nila sa tamang kwan. Idaan nila sa tamang kwan sa sa usgado. Idaan nila doon sa kwan, sa hukom. Kasi yun lang paraan nila para mapatunayan nila na wala silang kwan. Wala silang kasalanan diyan sa akusan ng NBI sa kanila kasi ni-read sila ng NBI. Di ba? Palagay mo na walang alam yung asawa niya at anak. Pero ang problema doon sa property nila. Di ba? Sobrang ingay ka to si Mike Defensor. Okay lang sana kung ang nakarma siya eh, wag yung mag-ina niya eh. Kasi ang maingay yung siya yung maingay eh. 'Di ba dati siyang unit team? Dati siyang unit team ni Bongbong Marcos, line up siya ni Bongbong Marcos, natalo ngayon sa pagka-mayor. Buti nga lang hindi siya natalo, buti nga natalo siya eh. Kasi nga mayroon palang mga sikretong mga kababalagan to na hindi naayon sa gobyerno eh. Ngayon dahil sa nahulihan siya na nasangkot yung mag-ina niya, yung asawa at anak niya. So ngayon, ang idadahilan naman yan, ginikipit siya ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ang ating mahal na Pangulo. Yan naman laging sinasabi nila mga kritiko pagka nahulihan sila, 'di ba? Ginikipit kami ng administrasyon ni Bongbong Marcos kasi nga kritiko kami. Ulol mo, Mike Defensor, style mo bulok, lumang tugtugin na yan. Ayusin mo yung problema mo sa mag-ina mo, sa asawa at anak mo, ayusin mo kung paano mo mapalusutan yan sa NBI dahil ang BI magsasampa ng kaso laban sa inyo. Di ba? Ayusin mo yan kasi nasa property mo yan. Sikretong-sikrito ka lang pala, yung pala mayroon ka palang tinatagong lihim na nagbibinta pa lang yung KTV bar mo ng aliwan. Mga babae, kawawa naman yung mga babae nga 53 na nahuli nila, naaktuhan nila, nahuli. 'Di ba? Okay, sabihin na natin wala kang alam doon, pati yung anak mo at saka yung asawa walang alam. Bakit gumagawa sila ng kababalagan doon sa KTV bar kung wala kang alam, 'di ba? So, para wag kang magingay dyan sa social media. Doon ka magpaliwanag sa NBI at saka sa husgado. Mike Defensor, dati isa kang unity, ngayon nagiging unikupal ka na. Imbis na unity, unikupal ka na. Mike Defensor di ba? wag natin na dahil ikaw talaga ang ikaw talaga ang totoong kupal Ikaw ang nagpapasira sa dagdag problema ng mga Duterte. Okay? Ang laki na nga ng problema ng gobyerno
nang dahil sa mga Duterte. Alam mo, sa totoo lang yung mga Duterte, yan silang number one problema sa Pilipinas eh. Tapos nagdagdag ka pa Mike Diferensya, di ba? Ikaw pa nagdagdag ka pa Defensor Mike Diferensya. Diferensya na tawag ko siya eh. Mike Diferensya, dagdag ka pa sa problema sa Pilipinas, nagdagdag ka pa sa mga problema ng mga Duterte sa Pilipinas. Ayan ang nangyari sa iyo. Nakarma yung, nakarma kayo sa pamilya mo. Okay lang sana kung ikaw ang nakarma, kaso yung anak at asawa mo eh. Hindi mo isipin mo nagbibinta pala ng laman yung KTV bar mo, yung bar mo, yung KTV bar. Oh. Ay palagay na natin walang kalamalam ka, wala lahat. Pero bakit nagbibinta ng laman yung bar mo, yung KTV bar? Bahay Aliwan. Oh, 'di ba? Nandun sa aquarium, nakasilid doon sa isang kwarto, tapos nakasilid doon sa isang kwarto yung mga babae, sa one mirror lang, titingin-tingin lang yung mga lalaki papasok doon kung ano. Di ba? Kaya Mike Defensor, style mo bulok. Gumagawa ka ng ingay, yung pala, ikaw pala ang may ginagawang kababalagan. Tumitira ka sa mga administrasyon ng aming mahal na Pangulo, yung pala mayroon kang tinatagong kababalagan. O ipalagay na natin wala kang tinatago, paano yung anak mo at asawa mo? Imposible naman na wala silang nalalaman doon. So kahit na okay, palagay na lang wala silang nalalaman, pero doon pa rin kayo magpaliwanag sa NBI. 'Di ba Mike Diferensya? Karma na sa iyo yan eh. Karma na yan sa inyo eh. Atake ka ng atake sa mga administrasyon ng mahal naming Pangulo. Ayan ang napala mo. Patay ka ngayon. Tapos nagpapaliwanag ka pa sa media, wag idamay yung aking mag-ina, yung aking asawa at anak, ang aking bakit hindi dinadamay? Hindi naman dinadamay yan, nahulihan lang sila hindi sila dinamay. Ang nakapangalan doon sa property mo, yung anak mo at ang asawa mo, hindi sila dinamay, bugok. Wala rin to sa hulog to si Mike Diferensya eh. Bakit hinuli ba sila? Hindi sila hinuli. Nakita kung sino ang may-ari sa property na yun ng Bahay Aliwan. Ang nakapangalan sa anak mo at sa asawa mo. Hindi sila hinuli. Kaya magpaliwanag sila doon sa NBI. At saka dahil ang NBI magpapail na ng kaso sa Husgado. Doon kayo magpaliwanag, wag sa social media. Tapos sabihin mo ginigipit ka ng gobyerno. Style mo bulok, lumang-luma na yan. Hindi na kakagatin ng taong bayan yung mga ganyan, luma na yan. Panahon pa yan ni Kupong-Kupong yung pagka-kritiki ko sa isang pamahalaan, sabihin nyo ginigipit kayo ng pamahalaan. Yan ang mga style ninyo eh. 'Di ba? Wala kayo sa hulog eh. Wala ka sa hulog Mike Diferensya eh. Unity team ka, nagiging unity kupal ka na. 'Di ba? Kawawa ka talaga. Hanggat di ka titigil, tuloy-tuloy yung mga dagok sa buhay mo. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Kaya tumahimik ka diyan. Okay? Patay ka ngayon. Wala ka sa hulog eh. Yung ganda-ganda na ng buhay mo, tahimik ka na eh. Nakihalo-bilo ka pa sa mga problema ng Pilipinas. Dumagdag ka pa ng problema ng Pilipinas. Dumagdag ka pa ng mga salip na tutulong ka sa gobyerno ng Pilipinas. Dumagdag ka pa na hayop kang Mike Diferensya ka, di ba? Kaya tumigil ka na. Ayusin mo na ngayon ang problema mo sa mag-ina mo, kung paano mo malusutan yan sa NBI at sa Husgado. Yan lang, that's it. Yan lang kasimple. Hindi sila hinuli, okay? Nasangkot sila sa negosyo mong Bahay Aliwan dahil sila nakapangalan sa mag-ina mo, kaya hindi sila hinuli, nasangkot sila. Okay? Dahil sila yung may-ari ng Bahay Aliwan mo, okay sana kung walang nahuli, mayroong ebidensya 53 ka babae tapos nakunan pa ng mga drugs. Di ba? So, sino ngayon ang mga drugs? Sino ngayon ang mga may gumagawa ng drugs? Di kayo, ayaw nyo sa drug, yung pala
Yan pala kayo palang gumagawa ng drugs. Siyempre, nandun sa bahay aliyuan yan eh. Oh, di ba? Alang naman magsisinungaling yung NBI na yan. Di ba? Kaya, lutasin mo yung mga problema mo sa mag-ina mo. Okay? Saka wag mong igiit na ginigipit ka na ng gobyerno ng aming mahal na Bongbong Marcos. Ang aming Pangulong Bongbong Marcos, ang administration na Bongbong Marcos, hindi ka ginigipit. Ikaw ang kayong gumagawa ng mga kabulastugan ninyo, kaya kayo nahuhuli, di ba? Ingay-ingay mo, ayan. O, di ba? Tapos ginigipit, ginigipit kami ni administrasyon Bongbong Marcos. Samantala nung hindi pa na sangkot yung asawa at ina mo, asawa at ang anak mo, todo tira ka, di ba? Ngayon nahulihan ka, o di problema mo yan, lutasin mo. Di ba? O, di ba? O, di ba? Okay mga bossing, hanggang dito na lang mga bossing ha. Mga badam. Pinitik-pitik ko lang tong itsura ni Mike Diferencia kasi hindi magandang ginagawa niya. Biruin mo. May mga sikretong lihim nagbibinta ng aloy yung bar nila. Yung KTV bar nila, buang talaga. Okay mga madam, mga bossing, once again, huwag niyo pong kalimutan ang aking YouTube channel. Idima kasi lang po, please pakisubscribe po at click ang notification para makita niyo po lahat ang mga in-upload ko po lahat doon, okay? At click ang bell at saka all para makita niyo yung notification, okay mga bossing, mga bro. At sa aking Facebook po naman, please like and share, follow po sa comment mababasa ko po mamaya. Okay mga bossing, mga madam, we love all. Sa mga hindi pa po nag-follow, paki-follow please mga madam, mga bossing. Bye bye, peace.